Yan, Panginoon, by your Holy Spirit and by your truth, Ama. Kaya ngayong umagang, Lord God, wala kami ibang pinapasalamatan kundi ang inyong kadahilaan sa aming buhay. Salamat, Ama, sa buhay na ito, Panginoon, patuloy niyo ina-extend, Lord. I-grant niyo po ang blessing sa mga nagdiwang, Panginoon, na kanilang kaarawan, maging sa mga nagdiriwang at sa mga magdiriwang pa na kanilang kaarawan, Lord. Patuloy niyo silang palakasin, Ama, ang mga kapatiran din po namin, Ama, na wala rito, Panginoon, at ang mga kapatiran namin na nanghihina, Panginoon. Muli niyo silang i-restore, Lord. Ibalik niyo sila dito, Panginoon. Muli niyo pong ilagay yung flame, Panginoon, sa kanilang puso na mag-serve, Panginoon, na unahin ka, Panginoon, at ang kaharian mo. Dahil sinabi mo sa inyong salita, Panginoon, na kung uunahin namin, Ama, ang salita mo at ang kaharian mo, all things, Panginoon, na ibibigay mo, Panginoon, higit sa aming mga inaasahan, Lord. Higit sa mga material namin, Panginoon, na naasahan, Panginoon. Higit, Panginoon, yung spiritual blessings, Panginoon, na hindi lamang kami ang pagpapalain mo, kundi yung mga next generations, Panginoon, mga susunod na henerasyon, mga kabataan, mga batang Panginoon, na sila rin, Panginoon, ang ilagay mo, Ama, yung seed, Panginoon, sa kanilang puso, Lord, na sila ay lalaki na may banal na takot sa inyo. Na sila, Lord, ay ililid mo ang mga may apo, Panginoon, mga kapatiran namin, Lord, ay ang mga may anak, Panginoon, na hindi pa nabuborn na again, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, Lord. Maging sa mga tao, Lord, na hindi namin kilala, Panginoon, ikaw po ang mag-lead sa kanila, Panginoon. Maging sa labas ng aming bansa, Ama, ikaw, Lord, ang siyang tumawag, ang Holy Spirit mo, Panginoon, ang ibuhos mo, Panginoon, sa mga huling araw na ito upang, Panginoon, hindi kami ang kikilos, kundi ikaw, Panginoon, patuloy lamang kami mananalangin, Lord God, na sila rin, Panginoon, ay tawagin mo at marami pang maligtas, Panginoon, na bawat kaluluwa, Panginoon, na baguhin mo sila from within, Panginoon. At ngayong tanghaling ito, Lord God, patuloy ka namin tinataas, Lord, patuloy mo kami ilid hanggang matapos ang pananambahan ito, Panginoon. Muli, Panginoon, i-protect mo ang mga Christians, Panginoon, sa temptations, Panginoon. I-protect mo kami, Panginoon, sa lahat ng schemes ng kaaway, Panginoon, na magampanan namin, Lord God, ang sinasabi mo sa inyong salita, Panginoon, na kami ay magpalakas sa inyong word, Panginoon, sa power ng inyong Holy Spirit, hindi sa sarili naming lakas, Ama, dahil kami ay fail, Panginoon, kami po ay mga weak na tao, even, Lord God, kami lamang ay magiging malakas kung kami, Lord God, ay babad sa inyong salita. Kung kami, Lord God, magpapatama sa inyo. Kung kami, Panginoon, ay willing, Panginoon, na i-surrender ang aming buhay sa inyo. Dahil alam namin, Ama, na kung wala ka sa aming buhay, kami ay mga vain na mga tao, Lord God. Kami, Lord God, ay walang purpose. Kami, Lord God, ay dry, Panginoon. Maging lahat, Panginoon, na nasa spiritual dryness, mga Christians, Panginoon, sila ay revive mo, sila ay restore mo at ibalik mo sa inyong salita. Muli namin, Panginoon, maranasan yung joy, Panginoon, ng salvation, kung paano namin unang narinig ang inyong mga banal na salita. At the Lord God ay nagbigay, Panginoon, sa amin ng peace. Ito ay nagbigay sa amin ng strength. Ito pa ay nagbigay sa amin ng hope and encouragement, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Patuloy namin panghawakan ang mga pangako mo sa amin, Ama. At Panginoon, patuloy yung pagpalain ng mga kapatiran namin mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad ngayong umagang ito. Hindi kami lalabas, Ama, sa bahay-simbahang ito, Lord, na hindi mo kami pinagpapala, Panginoon. Patuloy niyo rin po ingatan sila, Pastor Jan, sila Pastora Ani, Panginoon, kung saan man sila dalhin. At ang bawat mga may trabaho, Panginoon, patuloy niyong ingatan, Lord God, sa mga sakuna ng bagyo, Lord, ang mga nasa bahay din, Panginoon, patuloy niyong ingatan, Lord God, kung ano man, Panginoon, mga darating sa mga araw na ito, patuloy niyo kaming protektahan at ingatan, Panginoon. Ang aming physical, Panginoon, ang aming mga financial needs, Panginoon, alam namin, Lord, na ikaw ang magpo-provide, Ama. Ang aming spiritual na ang aming relationship sa inyo, patuloy niyong palakasin, Panginoon, patuloy niyo kaming samahan, Ama, patuloy niyo kaming ingatan, Panginoon, sa aming mga buhay na ito, maging sa aming emotional and mental, Lord, ang buo naming pagkatao ay patuloy namin nire-recommit sa inyo, Panginoon, at sa mga panapanalangin namin, Lord God, na personal, alam namin, Ama, na ikaw nang nakakabatid nito. Patuloy namin dinadalangin, Ama, ang mga dalangin ito, Panginoon, at patuloy kang mapapurihan, patuloy kang maitaas sa aming mga buhay, Ama. Ito po ang samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Hallelujah. Hallelujah. So sa tanghaling ito, no, binabati natin si Kenneth sa kanyang kaarawan. Bro, happy birthday! So, thankful tayo sa Panginoong Diyos dahil
muli po, no, binigyan si Ken ng panibagong kaarawan ng Panginoong Diyos. And bro, happy birthday ulit. At belated din, no, kay Aisley, no, nung last Sunday, sir, no, magkakasama tayo. Ayan, maulan pa nun. No, maulan, grabe. So, ganun din mga kapatid, no, ngayon din po ay yung tinatawag na, ano tawag nila nun? Trillion March ba yan? Oo. Tama ba ate, no? Billion mas. Kasi yung billion, tapos Naging trillion. So, ito po ay, kumbaga, pagpoprotesta ng mga Pilipino dahil po sa matinding issue ng korupsyon sa bansang ito. At mga kapatid, no, lagi nating ipinagpipray na kahit pa paano no, ma-regulate, no, yung corruption sa ating government. At we are hoping na maging wake up call, no? Maging panggising nawa sa mga authorities itong ginagawa ng mga Pilipino ngayon na kinakalampag natin yung gobyerno, no? Kinakalampag. Hindi lang sa social media ngayon ay nasa mga kalsada na para ayusin yung kanilang alam mo may oath-taking po eh. Pag ikaw ay public servant, may oath-taking yan eh, no? Nanunumpa ka. So, sa US po, naging tradisyon na kapag ikaw ay nanunumpa, nakahawak yung isang kamay mo sa Bible. Tama ba mga kapatid, no? Kaya kapag brinake mo, once na hindi mo sinunod, no, yung iyong sinumpaan na nakahawa ka sa Word of God. Ano, sir? Di ba may nakalagay na kung ikaw ay manunumpa, huwag mong sabihin, di ba? Ang Panginoong Diyos, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, na when we take an oath, pag ikaw ay susumpa, no, huwag mong sabihin na saksi ko ang langit, no? Matindi, no? Pero, ginagawa po yan, mga kapatid, no, ng ating sistema ng government, no? Bilang bansa na Christian na kumikilala sa Diyos. Pero sir, kapag brinake yung oath, no? Mahirap, no? Kasi sa Diyos nanunumpa eh. Di ba, no? Mahirap po, no? Kaya alam niyo po, mga kapatid, no? Ito nga yung sinasabi natin na sa una, kapag ikaw ay binitag ng dyablo, lahat ng kayamanan ng mundo mapapasayo, no? Sa una lang. Di ba, no? May panahon ng masaya. Pero, mga kapatid, no, kapag panahon na ng accountability, ano yun, sir? Kapag panahon na sisingilin ka na, ayan na, sir, no? So, mahirap, no? Kasi sabi nga ng Biblia, lahat ng ating itinatanim ay aanihin natin. Naniniwala po ba tayo ron, no? Yes. Lahat ng ating itinatanim ay aanihin natin. Kung nagtatanim tayo ng pangungulimbat, pagsasamantala sa kaba ng tao, o kaya ay gumagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa, sa una, okay lang, di ba? Kasi wala pa yung balik eh, no? Nagtatanim ka ng masama, babalik din masama sa'yo. Ganun lang po yun, ano? Pero kung magtatanim ka ng mabuti, ano po yung babalik sa atin? Mabuti din, no? Kaya sa lahat na nagtatanim ng kasamaan, mga kapatid, may araw tayo, no? May araw kayo. Yun po yun, ano? Kaya basahin natin yung Matthew 5, tayo po tumayo. Mateo 5, so ito po yung nakasulat, no, sa verse 48. So napakaiksing verse, ang sabi rito ng Panginoong Jesucristo, kayo nga'y magpakasakdal. Amen po ba? Gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. So ano po to sa English? Be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Let us pray, mga kapatid, manalangin tayo. Ama, kayo po ay ganap na Diyos, tunay na Diyos, mabuting Diyos. At kailanman, Ama, kailanman ay tunay po, no, ang inyong kabanalan ay talagang nakakapagbigay sa amin ng pag-asa. Sapagkat kayo po ay ganap, yes, Father, kayo ay sakdal. Nawa, Ama, kung papaanong kayo ay ganap at sakdal, ganon dinawa kami. Kung kayo, Ama, ay Diyos na tinatawag naming liwanag, kami din po nawa ay nasa liwanag din. Ama, sa tanghaling ito, ang aming panalangin, nawa, Ama, ang aming bansa ay unti-unti niyong baguhin.
ang kultura ng aming bansa, ang mindset ng mga Pilipino. Ama, sa araw na to, nawa, bigyan nyo kami ng karunungan dahil makikita lamang namin ang pagbabago at ang karunungan kung kami po ay susunod sa inyong salita. Walang ibang paraan para sa pagbabago ng lipunan, kundi ang aming sundin ang sinasabi ng inyong salita. Samahan nyo kami, Ama, sa araw na to, nawa po magbigay kayo ng liwanag sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Sige po, tayo po makakaupo sandali, mga kapatid, no? So alam nyo po, no, di ba ang Diyos, maraming utos sa atin, no? Sabi nga sa ng Israel, mga 600, no? 600 plus ang commandments ng Diyos sa Bible. Pero, di ho ba ang utos po ng Diyos ay ginawa lang dalawa? Amen ba, mga kapatid, no? Yes. Pinaiksi na lang, no? At ano po yung utos na yon, mga kapatid? Love the Lord. No? So sabi ng Bible sa atin is, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Ano po yung ikalawang utos, mga kapatid? Tama, no? Ibigin natin ang kapwa gaya ng ating sarili. So alam niyo po itong mga utos na to, kung susundin po natin ito, ang mundo po natin ay nasa kapayapaan. Amen ba, mga kapatid, no? Walang korupsyon, walang magnanakaw, kasi kapag mahal natin ang Diyos, ayaw natin magkasala. Tama ko ba? Kapag mahal natin ang ating kapwa, hindi natin kumbaga po, hindi natin pagsasamantalahan ang ating kapwa. Amen ba, mga kapatid? No, kaya, alam niyo po yung dalawang commandments na to, kung susundin ng tao to, ang mundo natin ay peaceful, ang mundo natin ay nasa order. No? Ganun, mga kapatid, no? Simpleng utos. Pero mga kapatid, may tanong ako, nasusunod po ba ito ng tao? Mga kapatid, no? Ito po ba ay nasusunod ng tao? So alam natin, mga kapatid, na mahirap sundin ang kautusan, no? Bakit po ba? Ang sabi ng Bible, basahin natin kung bakit ang utos ng Diyos ay mahirap sundin. So basahin natin yung nakasulat sa Romans chapter 6. Romans chapter 8. Okay, ano pong sabi ng scripture sa atin? So mga kapatid, no, basahin natin yung verse 7. Okay, Romans 8 verse 7. Ang sabi rito, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Sabi sa Tagalog, ang kaisipan ng karnal ay pakikipag-alitan laban sa Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So, mga kapatid, bakit ang utos ng Diyos ay hindi nasusunod ng tao? No? Bakit hindi natin nagagawa? Ang sabi ng Bible, dahil ang tao po ay may sinasabing hindi tayo nagpapasaklaw. No? Sabihin nyo nga, mga kapatid, utos ng Diyos. No? So, ang utos po ng Diyos ay banal. Ang utos po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng maraming pagpapala. No? Pero, ang sabi nga ng Bible sa atin, yung susi ng blessing, hindi natin natatanggap. Kasi mga kapatid, yung condition ay hindi natin nasusunod. No? Parang ganito. Ganito lang. Simpleng-simple. No? Huwag kang magnanakaw. Di ba? Pero ang tayo ay mayroon tayong, sabi nga needs. No? Na kung saan, mga kapatid, yung desire at yung needs natin, tingin natin ay yun yung importante. Di ba, no? Nagnanakaw tayo dahil dinajustify natin na kailangan ko, no? Desire ko yun, no? Gusto ko ma-fulfill yun. So, gagawin mo ang lahat para magnakaw, no? So, kung titingnan yung mga kapatid, no? Itong ugali ng tao, no? Kapag meron tayong ugali na sabi nga ng Bible sa atin ay hindi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, tayo ay sinasabing wala pa talaga tayong pagkakilala. Amen ba, mga kapatid, no? Ibig sabihin po, talagang kumbaga po, kung wala pa tayong sinasabing yung conviction, no? Sabihin nyo nga, mga kapatid, conviction, no? Ano po ba yung conviction, no? Parang yan ikaw ay parang ang Diyos sa iyong kalooban ay nagsasabi na mali ang iyong ginagawa, no? Mali yan. So, alam nyo, mga kapatid, no, kapag ang tao po ay hindi naging sensitive
sa pagkakasala, no? Palala ng palala yan. Naintindihan niyo po, no? Once na ikaw ay pumasok na sa kasalanan, at lagi mo nang sinusunod ang kasalanan, lalala na po yan, no? Hanggat kailangan mong mag-turn around, no? Kailangan hanggat may panahon pa, bumalik ka na. Kasi kapag nawili ka na sa kasalanan, mga kapatid, no? Kapag nalunod ka na sa kasalanan, sabi nga ng Bible, the wages of sin, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang sinasabing kamatayan, mahihiwalay ka na totally sa Diyos. Wala na po, no? Malayo ka na sa Diyos. Yun po yun, ano? The more, mga kapatid, ang tao ay nagkakasala, the more palayo ka ng palayo sa Diyos. Tingnan nyo si Cain nang magkasala, no? Ang sabi ng Bible, lumayo siya sa Diyos. Di ba, no? Sabi, no? Humiwalay siya. So, ang tao nang unang magkasala, hinanap pa ng Diyos, hindi niya makita, no? So, yun mga kapatid, no? Ganun ang tao, no? Kapag tayo ay nasa kasalanan, mayroong sinasabing pagitan tayo sa Diyos, no? Kasi ang Diyos banal eh. Di ba? So, ang sabi ng Bible, nakalagay, ang kaisipan ng tao ay pakikipag-alitan laban sa Diyos. Kaya mga kapatid, no, mahirap baguhin ang kasalanan no, kapag wala ang grace. Amen po ba, mga kapatid? No? Pag wala ang biyaya, sabi nga po natin ang magnanakaw ay lalo pang magnanakaw. Ang masama ay lalo magpapakasama. So mga kapatid, no, hindi mababago ang tao kung wala ang biyaya ng Diyos. Kaya may tanong po ako sa inyo, no? Tayo po ba? Bakit tayo binago ng Diyos at patuloy na binabago? Mga kapatid, no? Sa palagay niyo po, sarili ba nating ano to? Kapamaraanan, di ba, no? Di ba? Ginagamit ba natin yung willpower natin para sabihin natin na nabago ako, pastor, kasi ginamit ko yung aking willpower eh. Di ba? No? So kung titingnan niyo, no, kahit yung willpower natin, pagdating sa ating sinful nature, wala, nagbabaho down yan, no? As in, mga kapatid, no, deep inside sa atin, sabi nga ng Bible, may nakalagay na ang tao ay alipin ng kasalanan unless na si Kristo ay palayain ka. Di ba, no? Kaya po, no, sabi ng Bible sa atin, may nakasulat, no, nakikipag-alitan ang kaisipan ng laman sa kautusan ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, no, balikan natin yung Matthew 5:48. Anong sabi diyan? May utos ang Panginoon sa atin, no? At isa ito sa utos na sa palagay ko po, isa ito sa napakahirap na utos na binitawan niya nang siya nagtuturo. No? Ano pong sabi niya, mga kapatid? Okay, Matthew 5:48. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang pagtuturo sa sermon? Anong sabi niya, mga kapatid? Be perfect. Di ba may nakalagay? Be holy. Okay, sabi rito, kayo nga'y magpakasakdal. Matindi, ano? So, alam niyo po ba yung salitang perfect sa Greek? No? May nakasulat, ang ibig sabihin ng perfect ay teleios. So, mga kapatid, no, hindi talaga as in parang ang kahulugan ay perfect pag binalikan mo yung salitang perfect nang gamitin ng Panginoon ang salitang ito, no? Ang sabi niya, be perfect. Ano po ba ang ibig sabihin ng teleios? Alam niyo po kung titingnan niyo yung Greek word ng perfect, teleios, ang ibig sabihin po is to complete. Mga kapatid, yun, maganda, no? Ulitin natin, to complete, to accomplish goal. So mga kapatid, ang Panginoon, hindi siya nag-uutos ng imposible sa atin. Amen po ba? Kapag siya nag-utos, mayroong grace para yun ay ma-achieve natin. Amen po ba, no? Hindi imposible yung kanyang pinag-uutos sa atin, no? May purpose po yun. Kaya nga po, pag ang Diyos ay nag-utos, dalawang bagay po yan, no? Para ipaalam na hindi natin kayang sundin yon, pero at the same time, may grace para masunod natin yon. Amen ba, mga kapatid, no? Kasi ang utos kasi ng Diyos, dalawa ang purpose ng Diyos kung bakit niya inuutos yun. Halimbawa, ganito. Di ba, narinig niyo yung unang commandment sa Exodus 20. Anong sabi doon? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. So, di ba mga kapatid, yun ay imposible sa tao. Kasi ang tao po, ang unang Diyos ng tao, yung kanyang will. Nakikinig? Di ba, no? So, kapag sinabi mong huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, ang ibig sabihin noon, isusuko mo yung iyong will sa higher authority, sa highest.
Once mga kapatid na sinasabi mong maka-Diyos ka pero walang pagsusurrender ang iyong puso sa highest authority, wala kang Diyos. Yun ang ibig sabihin, ano? Nagki-create lang ang iyong mind ng Diyos, pero hindi ka connected sa totoong Diyos. Ang sinasabi nating Diyos, yung Diyos ng Bible. Kasi mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang Diyos kasi ay ini-interpret na ng tao. Tama ho ba, di ba? Psychologically, di ba mga kapatid, traditionally, di ba ganun eh? So, ang Diyos natin ngayon parang genie, hingian, di ba? Ganun ang Diyos eh. Lord, pengi ng pengi kami ng lupa't bahay, pagalingin mo yung tatay kong may sakit. Ganon tayo sa Diyos, no, puro hingi. Pero alam niyo po ba ang pagsisik sa Diyos, di ba? Hindi mo hinihingi yung kailangan mo. Hihingin mo muna kung ano yung gusto ng Diyos mangyari sa'yo, di ba? So, kung titingnan niyo mga kapatid, no, balikan natin, yung salitang perfect, ang ibig sabihin is, sabi ng Diyos dito, mag-set kayo ng goal sa buhay niyo. No? Yan ang ibig sabihin ng salitang teleus, no? Sabi dito ng Panginoon, set a goal. No? Accomplish this. So mga kapatid, kapag ikaw ay gusto mong maging mayroon kang masunod, no, sa buhay mo, magsiset ka ng goal diyan. Tama ba? So at unti-unti gagawin mo yung yung gusto mong ma-accomplish 'yon. Parang pag-aaral. Sino rito yung college? Tapos na, yung magka-college pa lang. Di ba nag-aaral, si Joy nag-aaral pa yan. Pati si Ainsley. So, pero ganito mga kapatid, no? Di ba pag nag-aaral tayo, ang unang hakbang sa pag-aaral ay nung kayo po ay unang pumasok sa school, ano yung unang itinuro sa inyo? Basa, sulat. Tama, no? Basa, kakapain mo muna kung paano mag-pronounce. Tama ho ba? And then, tuturuan yung kamay mo kung ikaw ay right-handed o left-handed, tuturuan to write. Tama ba? Magsulat. So, hindi ka naman agad magaling magsulat. Tama ba mga kapatid, no? Hindi ka rin agad magaling mag-pronounce o magbigkas ng mga letra. Tama ho ba? Inuunti-unti mo yun hanggang sa masanay ka. Nakikinig mga kapatid, no? Ganon din sa faith ng tao. Amen po ba? Kapag ikaw ay unang mananampalataya, hindi ka kaagad perfect. Tama ba, no? Kailangan mong dumaan sa tinatawag na proseso. Nakikinig mga kapatid, no? Proseso yan, no? Pag na-born again ng tao, unti-unti, lumalaki ka, no? Mula ka sa pagiging sanggol, lumalaki ang iyong unawa sa Diyos, lumalalim, no? So, kailangan mga kapatid, ang Christian living, sabi nga po, may nagtanong, Pastor, magaling na pastor tong tinanong eh, Pastor, bakit ba ang pananampalataya natin, ba't parang paulit-ulit? Ganun, Bakit parang mamaya, mafo-fall down ako, tas aangat na naman ako. Sa isang linggo, gano'n na naman. Bakit parang back to square one? Alam niyo pong sagot ng pastor? Sabi niya, dahil doon tayo napoproseso ng Diyos. No? Lagi tayong bumabalik sa square one. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Lagi tayong bumabalik sa uno. Di ba, no? Di ba, ang repentance yun ang una nating ginagawa? Nakikinig po ba? Nang una tayo kumilala sa Panginoon, di ba? Ang una nating ginawa ay nag-repent. Tama ho ba? At ano yung sinabi natin sa Panginoon? Lord, patawarin niyo ako. Di ba? Sinasabi natin yan. Pero may tanong ako, bakit lagi natin ginagawa? Di ba, no? So kung titignan niyo, no, bakit parang lagi bumabalik ka sa square one tayo? Kasi mga kapatid, ganun talaga ang buhay natin. Amen po ba, no? Bumabalik ka lagi sa foundation ng faith. Amen po ba? Doon ka bumabalik, no? Ibig sabihin, doon ka lumalago kapag lagi mong inaalala yung biyaya ng Panginoon kung bakit ka binago, kung bakit ka tinawag, no? Lagi mong alalahanin yon. Kaya nga may utos sa Revelation, may nakalagay, no? Balikan mo yung unang pag-ibig. Naintindihan niyo po ba yung utos na yun, di ba? May sinabi ang Panginoon sa pahayag. Ang sabi niya sa church ng Ephesus. Sabi niya, balikan mo yung unang pag-ibig, no? At nakalimutan mo, mukhang nakakalimot ka na. Di ba gano'n? So di ba mga kapatid, no? Gusto ng Panginoon yun, na balikan natin yung una. Gano'n, Kaya sa tuwing tayo po ay kailangang itama ng Diyos, binabalik ka lagi ng Diyos sa una. Kasi mga kapatid, ganun talaga ang pamamaraan ng Diyos para lumago ang faith natin. Amen po ba raw, Lagi kang babalik sa uno.
Ganun ano, sa tuwing ikaw ay balik ka sa uno. Pero alam nyo po, mas matindi na yung advance mo nun. Sa tuwing babalik ka, alam nyo po yung larong Monopoly? Di ba? Alam nyo po ba yon? Pag yung dice mo, napunta sa, sino nakalaro na ko nun? Yung board game, di ba mga kapatid, no? Yung halimbawa, number 3. Di ba? Tapos, may panahon yung number 3 na yon ang nakalagay doon sa instruction, back to square 1. Di ba? Napupunta ka sa square na ang sabi, bumalik ka sa uno. Di ba, no? Pero hindi ibig sabihin noon ay talunan ka. Tama ko ba? Kung titingnan mo nga, minsan pa nga nananalo ka eh. Di ba? Sa kakabalik mo sa uno, ikaw pa yung nananalo. May ganun no? Depende talaga doon sa takbo ng laro, no? Ang ibig kong sabihin mga kapatid dito is, pag sinabi ng Diyos na be perfect, be mature, be complete, ang ibig sabihin ng Panginoon dyan ay lumago tayo. Amen ba ron, no? Yun ang ibig niya sabihin na be perfect, no? Lumago tayo. Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong maging Kristiyanong paurong. Di ba, no, mga kapatid, no? Huwag kayong magiging pasaway. Yan ang ibig niya sabihin, lumago kayo. Yan ang ibig sabihin ng ng buhay Kristo. Yan ang instruction ng Panginoon, mag-mature kayo. Di ba, no? Lumalim kayo. Yan ang ibig niya sabihin, no? Lumago kayo. Maging marunong naman kayo, parang ganun, Huwag kayong maging mangmang. Gusto ng Panginoon, lumago ang pananampalataya. Pero, di ba mga kapatid, hindi ganon ang karaniwang nangyayari sa mga Kristiyano ngayon. Tama ko ba mga kapatid, no? Maraming believers, hindi na lumalago, sir. No? Hindi na umuunlad yung pananampalataya. Which is, ang sabi sa atin, kailangan nating mag-mature. No? Alam niyo ho ba may utos sa atin, Sa Hebrews, basahin natin to, no? Tingnan natin yung Hebrews chapter 13. I'm sorry. Chapter 12. Okay, ano pong sabi rito sa verse 2? Okay. Tingnan natin to mga kapatid, no? Sabi rito, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. No? Ano pong sabi? Kanino raw tayo titingin? Jesus. Okay, mga kapatid, kanino ba tayo titingin pagdating sa para lumago yung faith natin, di ba? Masdan natin si Jesus. Amen ba ron? So mga kapatid, pag sinabing masdan, alam natin na kailangan mag-reflect yung image niya sa atin, di ba? Sa tuwing nakatingin ka sa Panginoon, bumabalik yung image niya sa'yo. Kaya sabi rito, looking unto Jesus lagi tayo. Amen ba? Nakatingin ka lagi sa Panginoon, no? Looking unto the Word of God, no? The more mga kapatid na ikaw ay nakatingin sa Panginoon, ang sabi ng Bible, kasi kung bakit, siya yung author ng faith natin. Siya ang pinagmula ng pananampalataya. No? At may tanong ako, sino po ba yung nagpapasakdal ng faith? Sino po yung nagpapalalim ng faith? Sino rin po? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya alam niyo mga kapatid, no? Tatlong bagay po ang bibigyan ko ng diin sa umagang ito, no? Sa tanghaling ito, bago tayo magmanalangin. Una po ganito. Unang bagay. Sabi ni Oswald Chambers, no? Nang tingnan ko yung kanyang sinabi, no? Tungkol dito sa ano bang kahulugan sa kanya ng be perfect, no? Gusto kong malaman sa ibang colleague natin. Ito ang kanyang sinabi. Be perfect just as your Father in heaven is perfect. In other words, ito yung kanyang nakita. It simply show to the other person what God has shown to you. So, sabi ni Oswald Chambers dito, no, binalikan ko tong missionary na to, no, may mga hugot siya na insights na magaganda, no, na tingin ko matututo rin tayo sa kanya, no. Sabi niya rito, ang isang tao na lumalakad ng ganap sa Diyos, yung sakdal sa Diyos, ganito yan. Pinakikita mo ang iyong buhay kung papaano mo sinusundan ang Diyos. So mga kapatid, number 1 na bagay yun. No? Gusto ko lang, parang simple ang pakinggan, Pero ganito, ang totoo nun, ang talagang role model dapat natin ang Diyos. Di ba may sinabi si Pablo, sabi niya, be imitators of God. Alam niyo ba yung verse na yon, di ba? Gayahin niyo lagi ang Diyos. Di ba? Mga kapatid, no? Si Pablo, sinasabi niya minsan, sundan niyo ako, pero mariin niyang sinasabi rin to,
gayahin natin ang Diyos. Nasabi no, i-imitate natin ang Diyos. Hello, nakikinig mga kapatid, di ba? Di ba tayo pag may ina-idolize, ini-imitate natin? Tama ho ba? Halimbawa, sino bang idol nyo? Yung hinahangaan nyo, singer, dancer, di ba ginagaya? May mga ganon, di ba? Ikaw mahal, meron ba? Wala. Eh dati, wala rin. So, di ba mga kapatid, mayroon ba one time sa inyo na ini-imitate nyo kasi hinahangaan nyo? Di ba mayroon time? Di ba? May time na gano'n, di ba na okay to, ano? Parang okay, di ba? So kung titingnan nyo, no, yung kanyang ways nagiging ways nyo, di ba? Kasi parang hinahangaan nyo nga, no? Pero mga kapatid, iba kapag ang Diyos ang sinusundan natin, no? Once na inimitate mo ang Diyos, so mga kapatid, no, may ipapakita ka, no? Sa tao. Pero alam natin, mahirap i-imitate ang Diyos, no? Tama ba? Mahirap, no? Pero, alam nyo po, no? Ang sabi nga ng Bible sa atin, pag tinanong tayo, mahal? Nasaan ang Diyos pag tinatanong tayo? Nasaan ang Diyos mo? Di ba si Jesus tinatanong, sino bang ama mo? Di ba ang sabi ng Panginoon, kapag ang ama ko'y gumagawa, ano rin ang sinasabi niya? Ako'y gumagawa. So kung titingnan nyo, no, ini-imitate ng anak ang ama. Tama ko ba mga kapatid, no? So, alam nyo po, no, may sinasabi rito, show to the other person what God has shown you. So, ano to ito yung sinasabi mga kapatid na na ang Diyos ang ginagaya natin. Kasi kapag ang Diyos ang sinusundan natin at ginagaya natin siya, kumbaga po hindi lang talaga to imitation talaga, no? Susundin mo talaga siya. Ano to mga kapatid, no? Mayroon itong impact sa tao kapag ginagawa natin yung pagsunod sa Diyos. Ganun po yun, no? Tingnan niyo po, si Pedro lang, no? Sa kanyang ginagawa. Si Peter lang po, no? Nang ang Holy Spirit ng Diyos ay nasa kanya. Naglakad lang naman siya, Tama ho ba? Lahat ng madaanan ng kanyang anino, at mga kapatid, ano nangyari po? Sabi ng aklat ng mga gawa. Di ba may nakalagay sa Bible na dumaan lang yung anino ni Peter? Ano pong nangyayari? Ano pong nangyayari, no? Gumagaling. Tama ho ba, no? So bakit mga kapatid, no? Bakit gumagaling ang daanan ng anino ni Pedro? Bakit lahat ng may sakit? Wala pa siyang sinasabing in Jesus' name, no? Pero gumagaling na. Kasi mga kapatid, ang Diyos ay na kay Pedro. Tama ho ba? Ang Holy Spirit. So, kumbaga po, hindi niya na ini-imitate nasa kanya na. Di ba mga kapatid, no? Kaya nga ang sabi, ang Diyos ay nasa kanya. Kaya kapag yung kanyang imahen ay dumadaan, mayroong kapangyarihan na lumalabas sa kanya. So, yun mga kapatid yung sinasabi ng Biblia sa atin, Ang sabi sa atin is, nakalagay, no? Kung ano yung nakikita mo sa Diyos, yun din yung dapat makita sa atin, no? Yun po yun. Diyos ang una mong susundin, di ba? Kaya nga may sinasabing relationship talaga, no? Sa Diyos talaga, no? Kaya mahirap mga kapatid na nag-idolize tayo ng tao, mahirap talaga, no? Di ba, no? Sa Diyos talaga una. Kasi once na ang Diyos ay mag-reflect sa iyo, magre-reflect yun sa iba. Ikalawang bagay po, alam niyo po ganito. Alam niyo po ang totoong karakter ng Kristiyano kung ano? Mga kapatid, no? Ito yan. Sana po maintindihan niyo to, no? Actually, hindi tayo tinawag para gumawa lang ng sinasabing mabuti. Nakikinig po ba? Si Oswald Chambers, itong sabi niya, ang pagiging mabuti, ito ay dahil ang imahe ng Diyos ay nasa iyo. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay mabuti. Amen ba mga kapatid, no? Ang kabutihan kusang lumalabas sa iyo kasi ang Diyos ay nasa iyo. Nakikinig po ba, no? Hindi ka kailangang utusan gumawa ng mabuti. Amen ba mga kapatid? Nakikinig po ba tayo? Diba? Walang kailangan mag-utos sa isang Kristiyanong lumalago na gawin mo ang mabuti, gawin mo ang tama. No? At maliban na lang kung nakakalimot ka na talaga, may gagamitin ng Diyos na iba para gisingin ka. No? Pero ikaw bilang mananampalataya, kailangan ikaw mismo, suriin mo yung faith mo. Ganun po yan, Ang taong may Diyos, ang sabi rito is, kapag ang imahe ng Diyos ay nasa iyo, walang magsasabi sa iyo na gawin mo to. Kailangan gawin mo to, no? Kusa kang gagawa. Napansin niyo mga kapatid, no? Di ba ang sabi nga ng Bible, ang bunga ng Holy Spirit ay walang utos. Di ba sabi?
Walang kautusan pagdating sa Holy Spirit kasi ang Holy Spirit ay gumagawa yan ng kusa. No? Hindi yan inuutusan. Kusang gumagawa. Kaya ang sabi rito, no, through expression of Christian character, yung karakter natin, hindi ito dahil gumagawa tayo ng tama, kundi dahil ang pinanggagalingan nito is to be God-like. Di ba sabi ng Panginoon, Jesus, ano sabi? Ang pag-asa nyo sa kalwalhatian, Christ in you. Di ba mga kapatid, di ba? Si Kristong nasa inyo. Kaya, eto po yung maganda, no? Ikalawang bagay po, yung karakter natin is to be Christ-like, to be God-like. Ito po yung ikatlo, mga kapatid, no? Para maintindihan nyo to. Alam nyo po, bago tayo maging perfect, may sinasabi si Oswald Chambers dito sa kanyang sinabi, no? Gusto ko lang pong i-quote ito. The secret of Christian life is the supernatural becomes natural. Naintindihan natin? Anong sabi niya? Mga kapatid, natin nyo, no? Ang sikreto ng pamumuhay Kristiyano, ang supernatural ay nagiging natural sa atin. Ito'y resulta ng biyaya ng Diyos. Naintindihan niyo po? Di ba? So sa atin mga kapatid, ang pagiging supernatural ay normal lang sa atin. Naintindihan niyo po, no? Doon tayo lumalakad sa realm ng supernatural kapag tayo ay mga believers. Kaya mga kapatid, tandaan niyo to, no? Hindi tayo mababago ng psychotherapy lang sa pulpito. Naintindihan niyo po? Hindi tayo mababago ng basta-basta advice lang. Nakikinig mga kapatid? Nakikinig po ba? Hindi tayo mababago ng moral recovery lang. Tandaan po natin ang puso ng tao'y mandaraya. Tama ba? It takes supernatural working of God para mabago ang isang tao. Mahirap baguhin ang taong karnal tulad natin. Nakikinig mga kapatid, no? Ang Diyos ang may kapangyarihan dyan. Kaya nga may sinabi ang Diyos eh. Anong sabi niya? Isusulat ko ang aking kautusan sa loob ng puso ng mga tao. Diba, no? Tsaka ko sila mapapalakad sa aking nais. Diba? Sabi ng Panginoon susunod sila sa aking panuntunan kapag isinulat ko na ang aking utos sa kanila. Amen ba mga kapatid, no? Kaya po sa atin, tandaan natin mga kapatid, uulitin ko. Ano man ang relihiyon natin ngayon, hindi yan magpapaligtas sa atin. Hindi riyan magpapabago sa atin. Tama ho ba? Walang relihiyong pwedeng magbago sa atin. Si Buddha, nakatuklas ng Buddhism. Anong sabi niya? Lahat daw na nag-a-arise ay nagfo-fall. Di ba sabi niya? May sinabi siya, no? Lahat ng nag-a-arise ay nagfo-fall. So sabi ni Buddha, isik natin yung nagfo-fall kasi lahat naman nagfo-fall. Di ba, no? Sabi niya yun, lahat ng nag-a-arise ay nagfo-fall. So ang isik natin yung nagfo-fall. Alam niyo pong kahulugan nun? Mga kapatid, ibig lang sabihin ay limitado ang tao. Tama ba? Lahat ng ating alam lang ay base sa ating fallen nature. Ganun yun, ano? Kasi tayong lahat ay children of the fall. Mga kapatid, di ba? Kapag walang grace, alam niyo po ganito, kapag walang grace, kapag walang Jesus, makinig tayo mga kapatid, walang masisave sa atin. Walang pupunta sa langit ni isa sa atin dito. Amen po ba ron? Di ba mga kapatid, no? Tandaan niyo po kapag walang Jesus sa ating puso, no? Wala ang Panginoong Jesucristo, alam niyo po, gaano man tayo kabait, gaano man tayo kamoral, hindi tayo pupunta sa langit. Kasi ang pamamaraan lang ng Diyos ay ang kanyang anak. Yun po yun, ano? Jesus Christ lamang ang daan sa kaligtasan. Kaya kung walang Panginoon, gaano man tayo karelihiyoso, gaano man tayo magsabing sakdal ang puso natin, if the Lord Jesus Christ is not within us, tandaan natin, lahat tayo ay kapahamakan. Yun ang totoo, mga kapatid, no? Walang tao na moral na dadalhin niya sa langit ang kanyang sarili dahil mabuti siya. Nakikinig mga kapatid, no? Huwag niyong ipangalandakan sa Diyos pagpunta niyo sa langit na mabuti kayo. Huwag mga kapatid, ang kapal ng mukha natin. Amen mo ba, no? Dahil ang kabutihan natin ay limited lang. Fallen nature. Sabi nga ni Buddha, lahat na nag-a-arise ay nagfo-fall. Ganon. Kaya siya mismo nagsabi nun. Di ba, no? So, naniniwala ba kayo na kung wala ang Diyos at ang kanyang grace, tayong lahat ay fallen? Yes. Mga kapatid, sa araw na to,
gawin natin ang sinabi ng Panginoon. Amen po ba? Be perfect. Diba, no? Sundin natin yung kanyang utos. Ito ang paraan ng Diyos para mabago ang tao. Yun po yun, ano? Kailangan natin mag-effort talaga. Amen ba ron, mga kapatid, no? Well, sabi niyo, Pastor, grace. Bakit ako mag-effort? Well, ang taong may grace, natural nag-effort. Tama ba, sir? Yes. Kayo ba naniniwala pag nasa inyo ang Diyos, magmamature ang faith natin? Opo, naniniwala ako doon. Grace nga yun eh, makapangyarihan yun. Kayo ba naniniwala na yung alibugang anak kaya bumalik dahil sa grace? Yung alibugang anak, sir, di ba? Bumalik, di ba sir bumalik sa Diyos? Nagpakalayo na yun, tama ba? Eh bakit bumalik sa Diyos? Grace. Bakit yung iba hindi? Sige mga kapatid, sagutin niyo ako. Bakit may mga taong nasa babuyan na hindi pa rin bumabalik? Gusto na nilang maglumublob sa babuyan. Pero bakit may mga nasa babuyan bumabalik sa Panginoon? Naintindihan niyo po yung grace? Dahil grasya ang nagdala sa kanya sa Diyos. Di ba, no? Sabi ng Bible, nagkaroon ng realization. Sabi niyo nga po, realization. Di ba, no? Sabi ng alibugang anak, babalik na ako sa tatay ko. Alam ng alibugang anak na mayroon siyang uuwian. Tama ba? Sa miserable niyang buhay, nakita niya ang kanyang sarili na, teka lang, di ba, no? Napahinto si alibugang anak, teka lang, may tatay akong mayaman. Totoo nga nakuha ko na lahat ng kayamanan ko, pero tatay ko pa rin naman yun. Nakikinig? So pagpunta ko sa tatay ko, ganito na lang sasabihin ko, tatay, wag niyo na akong tanggaping anak. Gawin niyo na lang po kong alipin. Di ba? Nagpakumbaba na siya. Kasi di ba, ang kwento ng alibugang anak, kinuha niyo yung kayamanan niya, sir, di ba? Yung pamana niya. Oh. At nagpakasaya. Tama ba? Nawala na, sir. Nawala na. Ubus na. Bumalik na siya sa tatay niya. Di ba, no? Naghihirap na siya eh. So sana po, lahat ng nalulunod sa materialism, nalulunod sa kasalanan, maisip natin sa araw na to, gusto kong bumalik kay God. Ayoko na sa kasalanan. Hello? Nakikinig? Di ba mga kapatid? Nagugubo na ako sa kasalanan. Lord, alisin niyo ako dito, Lord. Tulungan niyo po ako. Babalik na ako sa inyo. Yun ang magandang realization. Tama ba? Kasi naisip mo na may tatay ka sa langit. Nino? Lord, ayoko nang mag-drugs. Ayoko nang maalipin sa porn. Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko nang maglasing. Ayoko nang magsugal. Ayoko nang magnakaw. Realization ang kailangan. Di ba? No? Alam nyo, pag ang tao, sinasabihan ka na nagkasala ka ba, pwede tayo magsabi na, hindi totoo yan. Tama ba? Nakikinig mga kapatid, di ba? Yung mga guilty, tayo din, no? na minsan tayo ay na-encounter tayo, nakaka-encounter tayo ng confrontation, di ba, ng truth. Dahil sa fear natin, sinasabi natin, takot ako. Ayokong magsabi ng totoo, di ba? Hindi ko kaya. Pero pag Diyos na ang nagsabi na, ikaw, totoo ba itong ginawa mo? Pag sinabi ng Diyos yan, sa palagay nyo, ano kayo? Makakapagsinungaling sa Diyos? Sir, makakapagsinungaling ba tayo sa Diyos? Kahit magsinungaling ka, alam pa rin. Bawal magsinungaling sa Diyos. No? Yung ginagawa ng mga guilty sa korte ng tao, subukan nilang gawin yun sa korte ng Diyos. Try nila. Ganun mga kapatid. Lord, hindi ko ginawa yun. Tingnan natin. Mga kapatid, no? Let us pray. Sabi ng Panginoon sa atin, may nakalagay. Okay, anong sabi ng Oswald Chambers, mga kapatid? Sino to mahal? Galing kay Oswald Chambers yung quote. Anong sabi dito? We are not meant to be seen as God's perfect, bright shining examples, but to be seen as the everyday essence of ordinary life, exhibiting the miracle of His grace. Mga kapatid, pakipicturean nga. Ang ganda eh. Di ba, no? Hindi natin kailangan parang magpakabuti sa ating kalooban o sa sinasabing moralidad na ini-interpret lang ng ating psychology. No? Ang sabi rito ni Oswald Chambers simpleng bagay lang. No? Magawa mo yung kalooban ng Diyos sa simpleng araw, simpleng oras, sa simpleng pagkakataon, ini-exhibit mo yung biyaya niya. Amen ba mga kapatid, no? Kaya hindi kailangan ng Diyos ng extraordinary something. Di ba, no? Simpleng pagsunod sa Diyos, napi-please ang Diyos dyan.
Mga kapatid, let us pray. Manalangin tayo. What a quote. Ang ganda po ng quote na to, no? Let us pray. Father, nawa po sa araw na to, kaming mga mananampalataya ay palaguin nyo. Nawa, magsikap kami, Father God, na lumago. Magpalalim kami sa biyaya. At alam namin, Father, na hindi namin ito maa-attain sa aming sarili. Ang kailangan lagi namin ay everyday, sumandal kami sa grace. Everyday, mag-submit kami sa inyong biyaya. Simpleng-simple, Ama. Everyday, kami ay magsabi, Panginoon, kailangan ko po kayo. Nandito ako. Susundin ko kayo. Panginoon, samahan niyo ako. Panginoon, gabayan niyo ako. Lord Jesus, be with us. Be with me. Sa aking struggle, be with me. Sa aking mga imperfections, be with me. Sa aking mga pakikipagbaka sa buhay, be with me. Mga kapatid, ito ang gusto ng Panginoon. Ang sabi sa atin ng Scripture, sinabi niyo ito, Ama, sa inyong salita, the living example of grace. Every day, the essence ng pamumuhay namin, nakasandal kami sa biyaya. Lumalago kami sa biyaya. I-bless niyo po ang araw na to, Ama. Lahat ng mga kapatid na nandito ngayon, sa kaarawan po ni Kenneth, Ama, panalangin namin. Ang aming kapatid na ito ay palakasin niyo siya at palaguin sa inyong biyaya. Ganon din, Ama, yung kanyang desire na hindi lamang po siya, kundi ang kanyang family circle ay makaalam din po patungkol sa personal relationship kay Jesus Christ. Nawa, Ama, makaalam din po ang kanyang family circle. At gayon din po, Ama, ang mga kapatid na nandito ngayon, samahan niyo kaming lahat, Ama. Nawa, sa panawagan ng mga Pilipino ng pagbabago, ang unang mabago nawa ay ang aming mga puso sa inyo. Ito ang aming panalangin. Magising nawa kami, Ama, sa inyong panawagan na kami ay maging ganap, maging sakdal sa inyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang ating panalangin, ang aming samot panalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, purihin ang Diyos. At sa araw na to po ay, sa ating pong pagkakaloob ay let us sing, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Uwitin po natin. Ano pala to, sir? Putol na. Thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 Sa ating pong pananalangin sa pasasalamat. Sir? Ama, maraming salamat po sa lahat. Sa iyong mga aral na ibinigay niyo po sa amin ngayon, sa lahat ng mga turo, salamat po. At ito ang aming mga alay ngayon, Ama, para sa ikabubuti ng iyong iglesia, para sa maitulungan na umakay pa ng maraming kaluluwa. Pagpalain mo to, Ama. Ganon din po ang pinanggalingan nito, ang mga kapatid namin na sumikap upang makapagbigay ng ganito, Ama. Pagpalain mo sila ng siksik-likli at pagpalain mo ang kanilang pamilya. Lahat-lahat, Ama. Itong aming panalangin. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ama, pagpalain nyo rin po ang Thanksgiving anniversary ng household. This coming October, Father God, i-bless nyo po ang pagdadausan naming lugar.
at ang mga kapatid po na makikiisa po sa mahalagang gawain ito. Pagpalain niyo po ang kaarawan din ni Ken sa araw na to. I-bless niyo po ang batang ito at lumaki na patuloy po siya na lumago sa inyong biyaya. Lumaki sa kanyang pananampalataya. Magkaroon ng unawa, Ama, sa maraming bagay pagdating sa mga bagay na espiritual. Matuto kaming lahat sa inyong salita. And we are asking, Father, sa lahat ng kapatid namin na tila ang faith nila ay kailangang mag-advance. Ama, nawa, tawagin niyo ang mga tao. Tawagin niyo ang mga kapatid namin. Nawa, may situation na dumating sa kanila para sabihin nila sa kanilang puso, kailangan ko magbalik loob sa inyo. Kaya, Ama, make a way for them, Father God. Kailangan nila ang grace nyo. Ama, ganun din ang bansa namin. Ang aming bansa, Ama, na ang tingin na ng maraming Pilipino ay matindi na ang kanser ng korupsyon sa lipunan ito. Ama, naniniwala kami, magbabago lang ang lipunan kung magbabago ang puso ng tao. Kaya, Ama, nawa, baguhin nyo ang puso ng mga leaders namin. Nawa, may mga nasasakdal na makakilala sa inyo para matutong mag-humble. Ganon din, Ama, ang mga namumuno sa amin. Huwag silang magmalaki. Na ipinagmamalaki nila na sila ay nasa kapangyarihan. Inilagay nyo lang sila, Ama. Pero pwede nyo silang alisin anytime. Dahil kayo ang may authority kahit sa political power ng mundo. Kaya nawa, Ama, matuto ang tao na mag-humble sa inyong harapan. At pabaguhin namin ang aming puso sa inyo. I-bless nyo po, Ama, ang mga kapatid na nagpipray para sa transformation ng kanilang mga buhay. At nagpapagamit sa inyong kaharian. Bless them, Father God. At yung mga kapatid namin na kailangan lumago, Ama, naway lumago sila sa pananampalataya. Sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya, samahan niya tayo ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. At Amen. Amen. Praise you. Hallelujah, Father. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Praise God. Suriin ang Panginoon. Mga kapatid, praise God po. Happy birthday, Ken! Bro, happy birthday. Matas ang mga espesyal. Pambata yun. Si Auntie Lilia ata to na. Sino? Auntie Lilia. Kasi auntie nandyan. God bless po. God bless po sa lahat ng naka-online, mga kapatid. God Si bless po Auntie sa inyo. Lilia.